Magandang gabi, Pilipinas. Sinasabing ang edukasyon ang susi sa pag-unlad ng isang bansa at ng mga mamamayan nito. Ngunit nitong nakaraang mga linggo, isang balita ukol sa edukasyon ang tila nagsilbing dagdag pasanin sa sambayanan. Ito ay ang tuition fee hike. Nito lamang buwan ng Mayo, mahigit 1,000 mga paaralan at universidad ang inaprubahan ng Department of Education at ng Commission on Higher Education na magtaas ng matrikula. Pagtataas na sinasabing para na rin sa ikabubuti ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Ako po si Cathy San Gabriel. Ngunit gaya ng inaasahan, marami sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng di pagsang-ayon sa naaprubahang tuition hike. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng pagtaas na ito? At paano nga ba ito makakaapekto sa ating sistema ng edukasyon? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami bang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrode. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras nagpaghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Tuition Fee Hike, a PTV Special Forum. Isa sa pinakamabigat na pasanin ng mga magulang tuwing sasapit ang panahon ng pagbabalik eskwela ay ang pagkakaroon ng mataas na matrikula. Kaya naman umalma ang maraming social group sa desisyon kamakailan ng Commission on Higher Education at ng Department of Education na nagpapahintulot sa ilang private school sa bansa na itaas ang singil sa fee. Noong May 14, 2014, inaprubahan ng DepEd ang hiling ng 1,299 elementary at high school sa bansa ang pagtataas ng 5% hanggang 35% sa kasalukuyang tuition fee. Samantala, sinundan naman ito ng CHED noong May 20, 2014 na pumayag sa pagtataas ng 9.30% ng matrikula o humigit kumulang 37 pesos per unit sa 171 tertiary schools. Ayon sa DepEd, ang pagpapataas na ito ay upang mabigyan ng mas mataas na sahod ang mga guro sa bansa. Ano ang posibleng maging epekto ng desisyong ito sa mga mag-aaral at mga magulang? At paano nga ba maiaangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Tuition Fee Hike, a PTV Special Forum. Magandang gabi, Pilipinas. Mark, ang pagtataas ng matrikula sa ating bansa. Paano nga ba ito makakaapekto sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa? Ngunit siguro ang mas mahalagang tanong, paano nga ba ito makakaapekto sa ating mga kababayan? Dahil matagal na panahon, Cathy, nagmamalaki tayong bansang Pilipinas na yung ating mga mamamayan ay nakakapagtapos ng kolehiyo. At yung ating sistema ay nagbibigay oportunidad na para talagang mag-aral yung ating mga kabataan. But with the cost of education going up, paano na lang? Kaya pa ba ng mga magulang? Hindi kaya itong pagtataas na naman ng matrikula ay magresulta sa pagtaas din ng dropout rate sa ating bansa? Pero yung pag-usapan natin, magre-resulta ba ito sa yung increase naman in the quality o yung kalidad ng ating edukasyon? Yan at marami pang iba ating tatalakayin kasama ang ating guests ngayong gabi. Mula po sa Department of Education, po natin Assistant Secretary for Planning, ASEC Jesus Mateo. Magandang gabi sa mga nanonood rin sa programa niya. At kasama din po natin former Senator and now President of the Diliman Preparatory School, Senator Nikki Cositeng. Magandang gabi sa inyong lahat ng mga tagapanood at kay Mark, Kurt, and Cathy. At kasama po natin mula sa Trinity University of Asia, siya po ang Dean ng College of Nursing, Professor Gisela Luna. Good evening. Magandang gabi. At kasama din po natin Dean of College of Business Administration and Trinity University of Asia, Dr. Rodel Batan.
Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng televiewers. Siya naman po ay faculty member ng Philippine Christian University at Union of Elementary School, Ginoong Jeronimo Tolosa. Magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre, Kathy, kung meron tayong mga representante ng mga namumuno or yung administrador ng mga eskwelahan, siyempre meron din dapat mula naman sa hanay ng mga estudyante, mula sa Colegio de San Petran, isa po siyang estudyante, Lirajem Malatag. Good evening po. Siya rin ay estudyante mula sa Technological University of the Philippines, Jeronimo Basal. Magandang gabi po sa lahat. At kasama din po natin, President of the National Union of Students of the Philippines, Sarah Jane Elago. Magandang gabi po sa lahat ng televiewers, mga estudyante at kabataan na nanonood ngayong gabi. Mag-aaral mula sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, Jonalyn Suetado. Good evening po sa lahat ng nanonood. Kamakailan nga, Mark, ay nagkaroon ng pagtataas ng matrikula sa mga pribadong paaralan sa ating bansa. Sa elementary and high school, mahigit 1,000 mga paaralan ang nagtaas ng kanilang matrikula. Asek Mateo, magkano po ang itinaas? Ilang percentage po and ilang schools po ang nagtaas ng kanilang tuition? Alam mo, magandang tanong yan pero isi-situate ko lang yan doon sa total of public, elementary, and secondary. Meron tayo ngayon 12,875 public, elementary, and secondary schools. Ang pinayagan, ang nag-apply sa atin na magtaas ng tuition ay 1,477 o 11% lang ng 12,000. Samantalang ang inapprove lang natin ay 1,299 o mga 10% ng total 12,875 elementary and secondary schools. Doon kanina, nung nilabas nyo, totoo na nagtaas yan ng 5 to about 35%. Pero wag natin tignan yung porsyento, tignan natin yung base rate. Bibigay ko sa inyo yung ehemplo. Yung Pototan Baptist Church Learning Center in Pototan, Iloilo, tinaas nila ang kanilang tuition fee ng 28%. Kung titignan mo sa porsyento, wow, napakataas. Pero, tignan mo yung base naman ng tuition, nagsisimula sila sa 700 pesos at tumaas ng 900 pesos. Samantalang, ang St. Catherine of Alexandria Catholic School in Aklan, nag-increase yan na mahigit pa doon sa Pototan. Sa kanila, 30% yung increase. Pero magkano naman ang tuition nila? Nagsimula sila sa 350, ngayon naging 450 a month. Napakalaki. Matagal na ang issue, Kathy, ng pag-increase ng tuition. Maya-maya maintindihan natin kung bakit nag-i-increase, paano nag-i-increase, at paano nire-regulate ng gobyerno. Pero gusto kong tanungin muna si Senator Nikki. Senator Nikki, simula nga nung itong bagong sistema or itong sistema ng ating pag-deregulate ng educational system on the private side ay napatupad, meron tayong kinakatakutan na baka lumipat yung ating mga taga-private school pumunta naman sa public school. Pakikwento nga po, if you know, yung balanse ngayon or yung distribution ng ating mga estudyante. It's a reality, no, na hindi lamang estudyante ang lumilipat magmula sa private school papunta sa public school. Pati guro, ganun din ang nangyayari. Dahil syempre, mas mataas na. Yung iba hanggang umaabot ng 8,000 piso ang diferensya nung sweldo sa public school. Mas mataas ng 5,000 piso. Pero siguro dapat ang tanong dyan, ano ba yung nirereklamo natin? Kasi, gaya na banggit kanina, hindi naman yung percentage dapat ang tingnan natin. No? Kasi, tandaan natin, meron tayong batas na nagsasabi, pag nagtaas tayo ng tuition fee, ang 70% niyan ay dapat mapunta sa salaries at saka sa benefit ng mga guro. 70%. Pag-usapan natin yung breakdown maya-maya lamang nung increase of the tuition. So, ang nangyayari ngayon, kami sa private school, at
Ang private school, hindi lang naman isang buong sektor yan. Dapat i-breakdown pa natin yan. May private school na sumisingil lang ng 15,000 isang taon, 7,000 isang taon. Merong private school sumisingil ng kalahating milyon sa isang taon. Di ba? So, ang dapat natin ma-preserve ay yung middle ground. Dahil pagka yung mga private school, minana nila, kamukha ko, minana ko lang sa sa nanay ko yung eskwelahan at yung mga ibang kasama namin ngayon, minana din nila. Anong pipigil sa kanila na gawin na lang mall o gawin na lang grocery, supermarket, yung mga private school na yan, di ba? So, pag lumipat yung mga estudyante mula private at nagpunta sa public, siksika na naman sa public school, 100, 80 o kaya 70 ang estudyante sa bawat isang classroom. So anong klaseng kalidad ang maibibigay ng kahit sinong magaling na guro kung ganyan yung reality? So ang gusto natin mangyari, maunawaan ng magulang na yung priority, kung priority nila edukasyon, yung pagtaas ng tuition fee, hindi yun dapat ang kalaban natin. Huwag natin kalabanin yung eskwelahan. Alamin natin kung paano natin pagtsatsagaan at maitawid para dun sa kalidad ng edukasyon na ibinibigay. Okay. Gusto rin natin makuha yung side ng mga universidad and mga colleges, pero wala po dito ang kinatawan ng CHED and he canceled out at the last minute. Pero tanungin na lang natin ang Dean ng College of Nursing, si Professor Luna. Sa inyo pong obserbasyon, tumaas po ba ang dropout? Taas po ba ng matrikula muna sa College of Nursing? Pagka tinanong mo ang College of Nursing, ito'y kasi nakapasok din sa university. Yes. So, pag nagtaas ang university, natural, lahat ng colleges kasama. Pero isa hong sinusunod ng Trinity University of Asia ang panuntunan ng CHED, definitely. So pag sinusunod namin ang proseso, ini-inform namin ng estudyante, nagkakaroon ng student dialogue, saka nagkakaroon ng application sa CHED ng increase. Tapos ang CHED naman ang mag-a-approve. So eventually, ang CHED ang nag-a-approve talaga yan. So the second question is, nag-increase na ba ng tuition fee? For the last 11 years, 4 times lang nag-increase ang university namin. Ang sinasabi ko dito, konteksto lang ng university namin, ano? So it will not reflect all other universities. So sa amin, nag-increase din siya, pero ang increase namin ay base sa panuntunan ng CHED. So ngayon, nagkaroon kami ng increase, pero base rin yun sa panuntunan ng CHED na 5.79%. At according to the CHED memo, it's based on the moving average annual inflation rate of 5.70%. Susunod din namin. At ngayon, ang increase po ng tuition fee ng university ay only sa first year at hindi sa second year, third year, and fourth year. So yun po yung sa experience namin sa Trinity. Dr. Rodel, meron tayong panahon sa ating bansa na regulated yung pagtaas ng tuition fee. Siyempre, yung naging rason or ilan sa mga naging rason para i-deregulate ay yung viability mismo ng eskwelahan at saka yung pagtaas ng kalidad ng eskwelahan. Masasabi po ba natin na dahil sa deregulation na achieve yung objectives na yon, mas naging viable ba ang mga private schools at tumaas po ba talaga ang kalidad ng ating edukasyon? Opo. Sasagutin ko po yun from the economic point of view, yung justification why the schools have to increase their tuition fee. Kasi it is the duty, the obligation of the schools to take care of the needs of the employees, the faculty and the staff. Ngayon, meron tayong tinatag na inflation. As sinabi nga ng kasama ko rito, si Ma'am Luna, that our inflation rate in Metro Manila is 5.79. So actually, yan lang itinaas ng aming school, 5.79, just equal to the inflation rate, annual inflation rate in Metro Manila. Ngayon, kasi yung empleyado, kapag hindi mo itinaas ang sweldo niyan, magkakaroon ng gap between the employee's capacity to pay and the employee's needs and demands. Kasi kung nakarani ganun ang kanyang capacity to pay, but because of inflation, nababawasan ang value ng currency, nababawasan ang value ng ang purchasing power nila. So kailangan i-fill in natin yung nababawas na value ng kanilang purchasing power ng mga empleyado sa pamamagitan ng pag-i-increase ng kanilang salary. And that is the justification why we need also to increase our tuition fee. Kasi kung hindi mo siya i-fill in yung gap,
mahirap yung empleyado na nag-iisip na nagtatrabaho, baka maging inefficient yan dahil iisipin niya yung kanyang pambayad sa pag-increase ng utilities, ng food expenses, nagbabayad din niya ng salaries, ng mga tuition fee. So, it is out of necessity that the schools have to increase their tuition fee. Okay. Out of necessity. Oo, pero hindi lang naman sa sweldo ng mga guro, mga empleyado na pupunta rin yung increase. Nga napupunta para sa infrastruktura, para sa mga pag-improve din ng kalidad ng edukasyon, para sa mga gamit nila sa paaralan. Pero yun nga, no, yung tanong dito, justified ba itong pag-deregulate nung matrikula ng mga private schools? Tanungin natin si Sarah Jane Elago. Sarah Jane, sa pagtataas ng matrikula, nakikita mo bang bumubuti ang kalidad ng edukasyon? Yung maganda po sigurong sagutin dyan, kung sa pagtataas ng matrikula, gaano ba kataas din yung tinaas ng dropout rates pagdating po yan sa higher education, yung mga nandun sa college. So, yung CHED na mismo ang nagsabi na halos 1/3 lang ng kabataan natin ngayon ang nakatapak or naka-enroll dun sa higher education. At nakikita namin na mahal na nga yung tuition sa private, ayan, nandyan pa yung pagtataas. Ang sabi ay maaari namang mag-transfer sa mga state universities and colleges, pero dito po may kasama tayo ng mga from SUCs, nagtataas din sila ng matrikula at bukod dun sa tuition, meron pa silang other fees na binabayaran loob ng eskwelahan. Ayan. At kung sa deregulation naman yan ng tuition, sa datos ng NUSP, this past decade, tumaas ng 140% yung tuition sa colleges and universities in the National Capital Region. Kung nagtataas ng, ganun kataas yung tuition, pero over the past decade naman, halos di tumaas yung sweldo ng aming mga magulang, ay talagang napakalaking pasanin sa mga magulang yung pagtataas ng tuition. At sa katunayan, sa lagay ngayon ng mga estudyante, yung mga hindi napapag-aral ng kanilang mga magulang, nandyan yung talagang pumapasok bilang isang working student, kumukuha ng part-time job, ayan, para lamang matustusan yung kanyang mahal na tuition. Ayan, kung sa case po ng colleges and universities, kung saan halos hati po, 59% ang naka-enroll sa private, 41% ang naka-enroll sa SUCs. Ayan. Gusto kong tanungin ito si Ginoong Geronimo Basal, Siyempre, private school yan. Siyempre, negosyo yan. Tanggap ba ng mga estudyante na dapat mabuhay yan, dapat kumita ang mga nag-invest dyan, nga rin kumita ng maganda yung mga teacher. So, tanggap ba yun at nire-respeto ba yun ng ating mga kabataan? Siguro po, since business yan, tanggap yan. Pero nasa business sila ng edukasyon. So, dapat alam po ng mga negosyante na ninegosyo ang edukasyon, na dapat hindi ganon kamahal ang singal nila sa matrikula, sa tuition na sinisingal nila. Dahil doon nga, di ba sabi, education is a right and not a privilege. So, education dahil karapatan namin ito mga kabataan na makapag-aral. Dahil hindi kami gatasan ng mga may-ari ng mga private institution. Hindi kasi siya privilege. Ay, nagiging privilege lang siya kung kaya mong tustusan yung mahal mong edukasyon. Dahil naka-enroll ako sa State University, siguro mas maganda na babaan yung tuition natin. Okay. Okay, tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal para sa mga karagdagang pang katanungan. Kirby? Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Bago yan, i-acknowledge ko lang muna yung ating mga bisitang estudyante. Galing po sila sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa ating bansa. Unahin ko na, may katanungan galing sa Sacred Heart College sa Lucena City, si Sheila May Monteverde. Sheila? Good evening po. Ang question ko po ay kay Undersecretary Mateo po. So, in terms of education, ang pagtaas po ba ng tuition fee ay mag-i-induce ng quality education better than the previous educational quality noong hindi pa po nagtataas ang tuition fee? In what sense po? Thank you po. Unang-una, maraming salamat at pinromote mo ako. Hindi ako Undersecretary. Pero thank you just the same, no? Well, meron tayong basihan kung bakit natin pinapapayagan na mag-increase yung tuition fee. Unang-una dito,
kailangan merong ginawa ang paaralan ng konsultasyon doon sa mga magulang at sa other stakeholders. Dapat dito, 75% ng magulang ay nakonsulta. Yun ang mga dokumento na isasabit sa atin. Pangalawa, kailangan proposal nila doon sa increase ng tuition fee pupunta doon sa salary and benefits ng ating mga guro. At 20% pupunta sa improvement of the facilities and the 10% para sa operating cost. Tungkol sa kalidad, alam naman natin na isang major factor sa quality education equation ay yung mga guro. Kung hindi mo alagaan ang guro, pati yung kahit meron kang computer dyan, kahit kung anong facilities yan, kung ang guro mo ay hindi kalidad, hindi mo inalagaan, baliwala yung quality. Kaya nga po, kagaya ng sabi ni former Senator Nicky Cositeng, isa yan sa mga nagiging problema ng pribadong eskwelahan. Bilang Estado, hindi na natin pwedeng pabayaan naman ang pribadong eskwelahan. Kasi kung pinabayaan natin yan, ito sa ating pampublikong paaralan, dadami na naman yung mga congested schools. Mas lalo na dito sa mga syudad o matataong lugar. Kaya meron programa na tinatawag nating government assistance, yung GASPE, to students, teachers in private education, kung saan binibigyan natin ng parang subsidiya itong mga maliliit na private school para sa ganon, hindi naman sila gaanong magtaas ng tuition fee. So sana maintindihan natin na yung pagtataas ng tuition fee hindi lang basta kagustuhan natin. Kagustuhan to ng magulang, at gusto natin protektahan ang interes ng ating mga guro doon sa pribadong eskwelahan. Yung fenomeno na sinabi rin ni former Senator, hindi lang estudyante ang lumilipat sa pampublikong paaralan, pati mga teachers. Bakit? Kasi po, ang basic salary ngayon ng isang teacher sa public school, yung starting pay pa lang to, nasa 18,000 plus na. Idagdag mo pa dyan yung mga allowances, papatak yan ng 20,000. Kung suma total, annually, kikita sila ng 309,000 pesos. Kukumpara mo yan sa isang private school na maliit. Kagaya na lang ng binanggit ko kanina. Yung 350, multiply that by 10 months. Kasi 10 months lang naman Papatak yan na magkano? 3,500. Ano ba naman yung 3,500? Di ba? I-increasean mo sa 4,500 yan. Ano ba naman yung 4,500? Ang usapin dito kasi, yung future ng mga anak natin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Asik Mateo. Kati, Tarmark. Makakatugon ba itong ating increases sa problema ng mismatch sa underemployment at sa iba pang problema na nagre-resulta, Kathy, after our students graduate? Oo, tsaka sinasabi ni ASEC para din daw sa mga guro. Meron tayong kasama dito na isang guro. Mamaya tatanungin natin siya, totoo bang nabebenepisyohan ng increase na ito ang ating mga teachers? Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.